The Pod Network Entertainment. So, Jada, Jacob, naniniwala ba kayo sa right lover, wrong time? Siyempre. Siyempre. I mean, nakapagsulat ako ng kanta Ayun tungkol. nga. Obvious naman. But is it based on a real life experience? It is. Oh. Yes. The tea. I'm about to spill the tea. Oh. No, pero ako naman, I always tend to write from personal experience if I'm being honest. Kasi parang iba din yung pagka-level ng person. I just feel like it makes my connection with my audience more authentic. And, you know, I don't write anything less than the truth. Like, that's always been kind of my thing when it comes to songwriting. So, yun, answering your question, ako naniniwala ako na merong right love, wrong time din. Pero di ba napag-usapan na natin ata to before? Oo. Pero parang how would you say that this person is that right right lover love. kung nasa wrong Wrong time time. siya? Di ba siya conflicting? Medyo conflicting nga siya. So, ako, nung sinulat ko tong kanta na to, parang nandun na ako sa parang mindset na, kaya ako natawag siyang parang right lover. Kasi parang yan yung, parang unang beses naramdaman ko sa isang tao na trinato niya ako ng tama. Inahan niya ako ng tama. Kaya right lover siya in the sense na, akala ko parang, hindi naman sa akala ko yun na yung forever ko. Pero parang iniisip ko siya noon na parang baka siya na yung tao na makakapakita or parang mapapakita niya sa akin na ito na yung parang way na dapat kang tratuhin. Ito yung right kind of love na dapat ng ma-experience. standards. Yes, tama. This is the love I deserve. Yeah. Parang ganun. Yun yung akala ko. Yun na naman tayo sa mga maning akala. Oh. Yun. Pero nangyari? So, syempre, diba, gusto ko parang chikan session. Well, syempre, dahil nga nasulat ko yung kanta, right lover, wrong time. Syempre, parang dun na napatunayan na, I guess, wrong time din naman talaga. And out of nowhere, medyo na blindside nga ako. Bigla na lang siya nagtapos. And nagtapos siya sa paraan na hindi ko siya inaasahan. So, nung nangyari yun, parang hindi ko alam kung paano ko i-handle yun, if that makes sense. So, naririnig ko sa mga tao na nasa paligid ko, parang, baka naman right love, wrong time yan, right love, wrong time. And ako naman, dumating ako sa punto na parang, naririnig din na ako sa, parang paulit-ulit, yun yung sinasabi sa akin, na parang feeling ko, parang excuse siya na, hindi, baka, we could have made it if we tried, parang ganon. Pero nung habang tumatagal, biglang napaisip ako, pero ito yung parang first time din na naranasan ko na, you know, like, relationships aren't always black and white. Yes. Sometimes, like, it's not like, I mean, of course, nasaktan ka, pero legit, yung first line ko dito sa kanta na to, na parang, ano bang gulo ito, nasaktan tayo pareho. Parang dito ko pinapakita na, sa experience ko na to, parang nakita ko na, it's really a two-way thing when it comes to relationships. Parang, hindi mo palagi pwedeng sisihin lang yung isang tao or parang looking back on it and nung nandun ako sa point na, as in, nasulat ko yung kanta nung habang fresh na fresh pa siya. Parang inisip ko muna sa sarili ko na parang, but, you know, kumbaga, we both got hurt in this situation. I'm sure it was painful for both sides. And then parang gusto ko ma-reflect na yung may accountability, kumbaga na. And also validating that experience that it was really something that maybe we both didn't want it to happen. Like, na magtapos siya. Parang ganun. But it happened na. It did. It happened. It happened and it ended. And this was the song that I wrote, I guess, para makapag-cope ako dun sa experience na yun, if that makes sense. Parang, what this song talks about as well, yung right lover, wrong time, yung hope mo, o parang yung hiling mo sa universe na mabigyan kayo ng pagkakataon ulit na kabalikan, if that makes sense, or magtagpo kayo ulit in a better time. So parang, parang ganun siya eh. Kasi feeling ko, in the stages of healing, there's, I don't know if that's what it's called, like, obviously there's grief, and then there's bargaining. So, kumbaga kasi, I guess,
I was experiencing all of those like phases of grief in like such a short all amount at the of same time. Like at the same time. And then my way of coping with it was, okay, I need to write a song that perfectly encapsulates how I feel right now. And I just knew at that moment when that had ended, ang una kong naisip din na parang, sana maulit muli. Parang ganun. Ay, tinamaan ka ba? Hindi, kanta lang. Yeah, pero may lyric dun sa chorus. Sana'y maulit pang muli. You're my right lover at the wrong time. Pero ang ganda ng sinabi niya about kapag nakasakit ka, hindi lang naman ikaw yung nasasaktan. You also hurt the other person. Parang it's a two-way. Yeah. I mean, it's not always like that. Like, I've definitely been in situations where, yes, like the other person wronged me. But I think now it certifies parang growth din sa sarili ko na as you're growing up as a young adult, when you get into deeper relationships and things like that, in a sense, kahit nga it's not a measure of how long you were together. It was the love that you shared with each other. You start to realize that yun nga, it's not always like fair to really just blame one person. I mean, you also have to look at it from the lens of looking at both sides of the story, or why people do things. Like sometimes it's not the most mature thing you can do is really to just see it from the other person's perspective. Grabe yung hugot natin. Yes. Intro pa lang. At hindi pa nagtatapos dyan dahil marami pa tayong pag-uusapan kasama si Jada. Yes. Kaya naman, hello to everyone all over the world. Andito naman tayo sa isang gabing puno ng kwentuhan, tawanan, bardagulan, at ngayon ay may onting hugutan. Yes. Ito pa rin ang Ganito Kasi Yan. Powered by the Pod Network. At makakasama niyo pa rin ang striving scholar ng Rizal, Lance Arvada. At kasama niyo pa rin ang podcaster by day, Kaming Atenista by night, Jacob Makiling. At yun na nga ang makakasama natin today, singer-songwriter, Jada! Hey! Lance, Jacob, thank you so much for having me. Thank you so much also Thank for you being here. for being here. Grabe yung hugot mo. Sa simula pa lang. Simula pa lang. Grabe, icebreaker pa lang yun. Icebreaker pa lang. Pero I feel like maganda yung episode natin kasi ang episode natin ngayon ay Tugon Po. So dito sa Tugon Po, we have letters that na dinudulog sa amin and tinutugunan namin, and usually advice siya sa love, relationships and all. And saan ba sila pwede magpadala, Jacob? Ayan, kung gusto ng mga ating mga podmates na magpadala ng liham, pwede nilang ipadala ito sa tinyurl.com/gkuy tugon mo, and it can also be found in the description box. Yan. So tungkol saan ba ang letter natin today, Jacob? Nako, dahil nga kasama natin si Jada na pag-uusapan natin ang Sad Girl Hours. Yes. Ay, isang liham ng pagiging sad girl din ang ating pag-uusapan. Ay, gusto ko yan. Kasama ang ating letter sender. Okay. So, for reference, Jada, we can cut this na lang. After reading to the letter, we forgot this in the brief, may sasabihin kami ng Jada, Tugon Po. So, you'll say your one-liner reaction, initial lang to your letter, and then we can discuss it further. Example, Lance. Sige. Lance, Tugon Po. Tama na yun, sad girl. Move on ka na, girl. Oh, okay. Gets. One-liner advice, one-liner response. Tapos we can discuss na lang. Okay. Sige. So, tungkol saan ba yung letter natin, Jacob? Ayan, ito na nga, patungkol ito sa pagiging isang sad girl after a relationship. So, Lance at Jada, ready na ba kayo? Ready na. Wow! So, ito na nga. Hi, Jacob, Lance, and Jada. Ask ko lang, how do I heal? It's over a year yet, I still dwell on my trauma from the past. It's about this girl who tried pursuing my boyfriend while we were together. And even though my boyfriend didn't flirt back or anything, I'm still deeply traumatized and scared because I think she's still pretty and perfect. And what if everyone wants her for him, and what if he secretly likes her or liked her? Not to mention, she's mutuals with his family after she found their account through my following in Instagram. They followed her back because they do this follow for follow thing, I guess. Parang weird. Pag family. Oo. Medyo deep.
yun, like, I guess, parang lampas siya sa parang deeper realm ng personal life ng isang tao. So, dahil na pag may connection sa family. Okay. Also, she's now friends with my friends too. Oh. She seems like she's living her best life after what she did. Why is it like that? Why am I the one suffering for what she did? She doesn't even look like she's sorry about it. Wait, so sinulot na nangyari? Let's see. Wait, see. Sige, hindi pa tapos. Parang Hindi pa diba? tapos ang love. It's never okay to pursue or try to take your crush who is already taken. Please lang, if magkakagusto kayo sa tao, wag sa taken. Masakit at insensitive sa part ng partner nila, and do you really want to be that kind of person? Please help. I'm so insecure and I keep comparing myself to her. Every day I look at her pictures or videos to try to get a glimpse of her in real life. Just so I can compare myself to her or pick her every detail and try to convince myself na she's not pretty. I really want to heal, and although what she did was really messed up, I don't want to forgive her. I just want to forget it, move on, and heal from it. Mamahal, sad girl. Jada, tugon po. Nag-iisip pa eh. Nag-iisip ako. Sige. Lance, tugon po. Hindi ka makaka-move on, hindi ka makaka-heal kung mag-i-stick ka pa rin dun sa girl. So, ika nga, out of sight, out of mind. Wow. Okay yun ah. Jada, tugon po. Ako, ang masasabi ko dyan, piliin mo yung sarili mo. Yeah. Piliin mo yung sarili mo. Jacob, tugon po. You're beautiful just the way you are. Yun o. You know. Yun o. Smooth. Ang bigat ng letter. Medyo. Oo. Medyo, parang, ang dami niyang nararamdaman, obviously. Yes. She has very strong feelings about it. And valid naman. Valid yun. So parang, to be clear, so parang hindi, nag-break na sila nung boyfriend niya. Pero And then this pretty girl, because this pretty girl came in the picture. And dala-dala niya pa rin hanggang ngayon yung trauma. Oh, okay. Parang napalitan siya sa feeling niya mas maganda sa kanya. But it hurts. Parang din sa part ng letter sender natin. Kasi, it's well, sad yung nangyari. Kaya sad girl. But hindi siya yung parang sad girl na parang nagse-self-deprecate ka eh. Na parang, na parang nag-i-stay ka in that feeling just because you want to. But parang, may trauma kasi na involved eh. Isipin mo, parang pinagpalit ka to someone that you're comparing yourself to. Kaya anong nangyari? Parang you can't help but not move on from that comparison. Yeah, that makes sense. Diba? So, ako, knowing like all of yung information na sinasabi mo, ako kasi as someone na meron din mga residual trauma. Residual trauma. Residual trauma. Yung may ganun din ako. Tapos ako, masasabi ko na medyo nalampasan ko na siya in a way. Pero to the point na kaya ko siyang pag-usapan. And ano talaga siya, it's something na kailangan mo munang parang yung mindset mo, kailangan mo din talaga tulungan yung sarili mo. Kasi diba nagtatanong siya, how do I heal from it? Ang first step mo dyan is yung ilagay mo sa sarili mo sa mindset na kahit anong mangyari, ang makakapag or parang ang makakatulong sa sarili ko, yung sarili ko. Sarili mo nga, diba? So, ayun, ako, kung magbibigay man ako ng advice, kasi I've been there before. In that similar situation? In a situation na trying to move past from my trauma and also wondering to myself kung bakit parang nag-turn out yung mga ibang bagay na the way that they did. So, ako, ang number one na parang inano ko sa sarili ko is you have to learn how to fall in love with life all over again. Yes. Kumbaga, kung iisipin mo siya, meron kang buhay bago siya dumating. May buhay din nung kayo pa. Gets. Or nung nangyayari lahat ng to, tas may buhay ka din pagkatapos nun. So, I think, nandun yung reminder na kailangan isipin mo na you were an individual before all of this. There was someone before all of this trauma. And then you have to go back to the person that you were before that. But obviously, hindi mo naman sa parang tatanggalin mo lahat ng mga pinagdaanan mo. Parang, dadalin mo pa din yun. Pero,
I would say to her na go back to the things that make you the things that make you happy with who you are, if that makes sense. The things that made you fall in love with life before this person. And obviously, based sa nabasa natin, alam kong meron siyang mga insecurities. Meron, madami. Yes, and super valid yun. Pero and it's not an easy fix. Hindi mo pwedeng sabihin na parang kumbaga parang if someone's feeling insecure, you don't just tell someone na kailangan maging confident ka lang. Hindi yun yung be tipong positive. Or parang kung sad ka, sabihin mo, be positive. Like, hindi yun dapat. Gets. Hindi yun yung approach dapat. Pero parang feeling ko, ang kailangan niya din gawin is a lot of inner work din sa sarili niya. Para maisip niya na yung actions ng mga tao na yun, kumbaga yung ex niya and yung girl na yun, hindi yun basehan kung ano yung worth niya as a person. Number one. Parang hindi yun yung dapat niyang isipin. Parang kailangan conscious effort niyang sabihin sa sarili niya na it's, honestly, kahit gasgas na yung statement na it's not you, it's me, hindi talaga siya yung may problema sa sitwasyon na yun. Nagkataon lang talaga baka yung tao na yun, parang hindi sila match or may certain issues yung tao na yun na yun. Sige. Parang maganda din siguro i-fix yung mindset na kaya nangyari yun kasi hindi to yung parang right lover. Yeah. So parang I think more than parang, yun nga, mahirap din namang sabihin na stay positive, na parang maano mo yan. But I guess magandang siguro mindset na makahil sa kanya is, may isip mo, kasi based on experience din to, na isipin mo yung guy na parang pinangawakan mo, na parang yung ex mo na, dapat ka pa bang mag-dwell for someone na alam mo na na parang hindi pa to yung deserve mong love. Kasi kung ito na yung deserve mo love, wag ka na mag-settle. Wag mong balikan, hopefully. Kasi parang, in its sense kasi, kaya na nababalikan yung girl. Kasi may trauma siya dun sa relationship sa nangyari. I think na ma-manifest niya yung trauma na yon by comparing herself to that girl. So, in moving forward from that relationship, I think dapat try to learn, learn ba? Or parang have that mindset na mas may deserve pa akong love kesa sa nangyari. Actually. Yun. Oo. Ikaw ba? Tsaka parang gusto ko yung sinabi ni Jada about yung may wait lang. Ano yun? Pinalala na ako eh. Pero yung sa sinabi mo kasi about mindset, something that's really important doon is hindi yun nangyari sa'yo dahil may pagkukulang sa'yo. Yun. Tama yun. Wala kang kakulangan sa'yo, it's on them. Yes, parang yun na nga, it's not a you problem, it's a them problem. And that's something that mahirap din kasi ako coming from the perspective of a girl, medyo ganun since I mean, it's like the truth that we're wired that way. Women are emotional beings. It's just the way we are. That's why women are also emotionally intelligent. We tend to be emotionally intelligent and very sensitive when it comes to emotions. We know what we're feeling, and that's why sometimes parang siguro I can empathize with her na minsan nakakapag-hyper-focus kami dun sa mga aspeto na yun. And then, nangingibabaw yung insecurities dahil nasa vulnerable state ka. Gets. So, ayun. So, gaya nga ng sinabi mo, I completely agree na hindi, dapat, yun nga, nandun siya sa mindset na since, gaya nga ng sinabi ko, na kailangan niyang tulungan yung sarili niya, parang i-affirm niya din yung sarili niya na hindi niya fault yung parang decision ng ibang tao. Kasi parang one thing that I realized when it comes to relationships is you really can't control the way that other people react. All you can do is control how you react to it. So, hindi mo didiktahan ng ibang tao kung ano yung gagawin nila. Kasi kunwari, kahit sa konsepto ng, I mean, medyo lumalayo siya sa topic in a sense, pero parang hindi mo mapipigilan ang isang tao na, kunwari, may isang tao gusto niya mag-cheat. Hindi mo siya mapipigilan mag-cheat kahit anong gawin mo, kahit anong hadlang mo. You can't control you can't control that person. Kumbaga parang kung gusto niya gawin to at desidido siya, gagawin niya yan kahit anong gawin mo. So, ako, as a young adult, nare-realize ko na sometimes you just have to let
people show you who they are and kailangan mong paniwalaan yun pag pinakita nila yun sa'yo. Ganda. Oo, ang ganda nun. Parang nandun yung mindset na wala eh. Ito na yung assist na eh. Parang there are things talaga na we can control. Yes. Na parang sa atin within ourselves, what we can do. Pero if ganyan na sa ibang tao, and especially yung traumatic experience ng letter sender natin, that's something na wala na sa kanyang grasp. And yes. Wala eh, yun eh. Nangyari na eh. Parang nangyari na lahat-lahat. And parang dito sa, well, ako, as I related to my album, pinapakita ko kasi sa album na to. Sad Girl Hours siya. Kasi, diba, parang nagsa-start siya from Relapse Hours. So, it's 8 tracks. So, parang I'm assuming the role of as the sad girl na nagre-relapse. So, parang I have each song dedicated to each hour of pagre-relapse. Parang ganon. Parang thinking over, or overthinking that kind of relationship or relationships for that matter for me. Kung paano sila nagtapos. And sobrang valid yun na nandun ka sa mindset na iniisip mo pa din. And ako na-realize ko din writing this album since gusto ko siyang tingnan din as a healing guide for yung kapwa mong sad girl or sad bestie, as I like to call my listeners and my fans. Gets. Parang healing is not linear. Kumbaga parang may kanya-kanyang journey tayo. Kung para sa'yo ngayon, alam mo sa sarili mo na hindi ka pa naka-move on, okay lang yun. Kasi lahat naman tayo, may kanya-kanyang timeline eh. Kahit hindi lang sa healing, pati sa buhay. Pero basta, gaya nga ng, sumatotal sa sinasabi natin, basta kailangan mong bantayan yung sarili mo at i-affirm mo yung sarili mo na kahit anong mangyari, malalagpasan ko to. Parang ganon. So, pag may ganon ka kasi, willpower, ako personally speaking from experience, na malala din yung mga pinagdaanan ko. Pero dahil I made the necessary steps to make a change within myself. Kasi kaya din tayo nasasaktan sa mga pagkakataon na yun. Kasi disappointed tayo. Parang may grief tayo dun sa future natin, dun sa tao na yun. Meron tayong expectations dito sa tao na yun. Parang kailangan mo gawin yung parang opposite ng ginawa sa'yo. Kumbaga parang kung not necessarily opposite, pero parang medyo parallel in a way na kunwari parang kung pinagpalit ka man or things like that. Parang yung mindset mo, this person was removed from my life for a reason. I must replace it with something that serves me. Parang ganon. Pero not necessarily a new person. No, not necessarily. Ako, personally, for me, what really helped was I got into a new hobby. Parang ganon. Got into a new hobby, worked on self-improvement. Ako, personally, nung sa panahon na yun ng buhay ko, nung sinasabi nila na parang, work on yourself. As in, like, sukang-suka ako dun pag sinasabi nila sa akin. Kasi paulit-ulit na parang, work on yourself. Pero, honestly, looking back on it, totoo nga yun. Pero, it's not necessarily just in those ways. It's also being kind to yourself. It's learning to sort of self-soothe and comfort yourself pag sa mga pagkakataon na yun. Kasi, although of course, super importante yung meron kang support system. Ako naniniwala ako dyan. Pero, at the end of the day, lahat yan babalik sa'yo at sa kagustuhan mong umunlad. Mag-move forward dun sa experience na yun. Parang, ako, ang masasabi ko dito kay sad girl, parang, don't let what... sorry. Kasi ikaw yung nagbasa ng letter. Pero ang masasabi ko sa kanya, don't let what happened to you define who you are. Totoo. At gusto ko yung nabanggit mo na yung iyong album. Yes. Dahil pag-uusapan din natin siya, lalo na with your 8-track album that you've mentioned, yung Sad Girl R. So, bilang nasabi mo nga na some of these tracks are based on your own personal experience, can you share with us your inspiration and what personal experiences Tsaka bakit, shape the narrative? bakit may face na 8 hours ba siya pag every hour? So, bale, kasi parang I really wanted to play with the concept of time kasi naging parang joke ko din siya with supporters of mine. Like, bago kasi, nagsimula siya talaga na, di ba last year, I released 2 singles and then
parang figure out ko din yung direction ko as an artist. Basta alam ko sa sarili ko na mag-a-album ako. Kasi album artist talaga ako. I've always considered myself to be a body of work kind of artist. And then, na-realize ko, yung mga pangyayari sa buhay ko noong 2023, parang nag-shape siya talaga. Parang yun talaga yung nag-shape sa pagkatao ko and moving forward sa 2024. Parang dinala ko lahat yun. And nasulat ko yung Right Lover Wrong Time. And nung sinulat ko yung kanta na yun, hindi ko inakala na parang magiging next single ko siya. Nasa mindset ako na gusto ko lang talaga makapagsulat kasi meron akong nararamdaman, meron akong pinagdadaanan. Gets. And syempre publicly, hindi naman yun yung I don't lead with that. Parang it was really personal for me and very vulnerable. Tapos ako, as time went by, and I actually ended up releasing Right Lover as the next single for me. And maganda din yung naging feedback ng mga tao. Na-realize ko na what do people tend to identify me with? Parang, kumbaga, nag-start na nabuo yung concept ng Sad Girl Hours. Kasi alam ko sa sarili ko, when I was writing like my album and I was writing about different themes, I always like the concept of hours. Kumbaga parang kung kay Taylor Swift, di ba may eras siya? Meron kang specific hours, parang certain passage of time ng buhay mo na ito yung na-experience mo. Kaya parang I led with hours and then na-realize ko, ano ba yung nagre-represent sa certain chapter ko ng buhay ko for I guess 2023 kasi majorities ng songs na to were inspired by things that I went through or just like things that were relevant to me, even themes, not necessarily that they had to happen to me, but themes that were relevant to me in of a coming of age parang era for me in my life. And then I realized na parang it made sense na pag pinakinggan mo yung mga songs ko, malulungkot talaga siya. Hindi ko nga alam kasi feeling ko generally masaya naman akong tao pero parang nag-gravitate ako na yun yung mga tema na pinagsusulatan ko. So, ayun. So, and then naging parang running joke siya na okay, ito si Sad Girl. Ako personally, in-embrace ko siya. In-embrace mo na? In-embrace ko siya kasi ako, if people connect with me because of something like that, ako wini-welcome ko siya. Kasi I've always had the mindset, pag nagsusulat ako, I don't write to impress, I write to connect. So in any way, to connect with people, parang ganun yung ini-embrace ko na if people identify me with this, and totoo naman talaga, ako naman kasi when it comes to, of course, like my songs are, like, I take myself seriously there. Pero in other aspects of it, parang nilalaro-laro ko siya. So nung inisip ko siya, what's like one, like, not really one word, but what are words that would encapsulate this whole, like, phase of my life, like in 2023. And I guess, pag inisip mo, I was a sad girl. Like, I had gone through, like, a couple of connections that I never thought would end. They ended. So, I was sad. And that's just the reality of it. So, I felt like it was just very timely and relevant for me. Kaya, tinawag ko siyang Sad Girl Hours. Pero Jada, what does it feel like? Kasi binabangit mo kanina pa, on how you create your songs, your music. Parang, you get to express yourself. Na parang you have these deep personal connections and you were vulnerable in some parts. Totoo. Pero, parang, anong feeling na pag kinakanta mo siya, nare-relive mo ba yung experiences mo nun? Parang iniisip ko na parang, nare-relive mo ba yung, kung ako ikaw, nare-relive ko ba yung trauma, yung mga pinagdaanan ko pag kinakanta ko siya? Or right now, parang in passing na lang yung feeling no, na yun, it was a time or an hour in your life na ganun na feel mo. Maganda yung tanong mo eh. Honestly for me, kasi, in a sense, pag pinaperform ko yung mga kanta, may halong, it's not that by acting it out, it makes it not genuine. Parang, in a sense, nare-relive ko siya. Kasi dahil nga, since ako yung nagsulat ng mga kanta, parang minamarkahan ko yung specific chapter na yun ng buhay ko. So, hindi talaga maiiwasan na parang babalikan ko yun pag kinakanta ko siya. Kasi dahil nga ako, sa proseso ko din, ang mga lyrics ko, like, they feel very, parang diary siya, kumbaga. Very narrative kasi siya. Ganun kasi ako magsulat. And ganun din ang mga influences ko. And ako, personally,
yung journey is going just beyond just the songwriting aspect of it, pati sa pag-create nung production ng song and things like that. So, and yun, may mga kanya-kanyang struggles din yun. Iba pa yung struggles ko as a human being. Iba din yung struggles ko as an artist. So, every time na pino-perform ko yung mga kanta na yun, dala ko lahat ng mga struggles na yun. Kumbaga parang, I wanna use the word, like, I don't know kung ito man yung tamang word, pero parang, kumbaga may giggle in a certain sense na parang, ito yung kwento ko. Parang every time, yan yung nire-represent ko kapag nagpa-perform ako, pag pina-perform ko yung mga kanta ko. And especially for this era. Although, ako, personally, nag-agree din naman ako na, in a sense na, it's in the past. And ang importante din, after nun, bibitawan ko din siya. Parang acting lang yun eh. Parang, pagkasabi or pagtapos ng set mo or pag nagsabi ng cut, parang ganon, bibitawan mo na. Parang okay ka na kasi naka-move forward ka na. Pero ako kasi, the reason why I let the emotions flow is because yan din yung gusto ko ma-experience nung tao kapag pinapanood ako. Kasi for me, I mean, yes, pinaghihirapan ko yung mga studio versions ng mga kanta ko, pero it's always about the live experience for me. I love live arrangements. Ganun akong klaseng artist. Involved ako sa aspeto na yun kasi gusto ko pag pinapanood ako ng tao, I want them to have the takeaway na experience mapanood si Jada. Parang ganun. Gusto ko yung, ay, ramdam ko siya. I mean, of course, as a singer, professional ako. Gusto kong galingan every time. Pero mas gusto kong, ang takeaway sa akin ng tao na ramdam ko siya kesa sa, ang galing. I mean, of course, gusto kong, syempre, as an artist, may standard din ako ng work ethic ko, yung quality ng work na ginagawa ko. Pero, ako, personally, natutuwa talaga ako pag nasasabi ng tao na, nakarelate ako sa'yo or nararamdaman kita pag kumakanta ka. Kasi yun yung purpose ko kung bakit ko to ginagawa. So, Jacob, naisip mo ba naisip ko? Ano? Parang gusto ko maramdaman this. Wow! Maramdaman din natin yun. Kasi nababanggit mo na eh. Na parang parang pinaparamdam mo sa pagkanta mo. Pwede ba kami makingi ng sample sa'yo? Sige, dahil para sa inyo at para sa mga listeners natin dyan. Sige. Sige. Gagawin ko yung newest single ko actually from the album, Lumimot Sa'yo. So, ganito siya. Paano bang hindi na lumingon sa ating nakaraan? Kailan ko lang tanggapin ngayon ang katotohanan na wala na tayo, narating na ang dulo. Paano bang hindi na lumingon sa ating nakaraan at tuluyan ang lumimot sa'yo? Grabe! Yung hugot! Parang kanina napaka-casual usapan na. Parang very cutesy. Very cutesy, very demure, very mindful. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right. For only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Kasing lang ganun yung hugot. Tas ang bigat. Mabigat ba? Sucks lang. Sucks lang. Very emotional. Oo naman. Ganun kasi ako, personally, gusto ko kasi yung mga ganun, like, yung ganung music, ganun din yung, I mean, ako, pop artist ako all around in the sense na moving forward, mag-evolve din ako from this. Pero, ang gusto ko mapakita dito sa album na to na ito yung core ni Jada, yung puso niya pagdating sa mga kanta niya. So, yun. So, I'm happy na nararamdaman niyo yun. At yun naman, since this is your album na parang do you also plan to make more releases na parang mag-stay ka within that niche ng sad girl? Or may mga gusto ka pang themes na i-explore pa? Definitely. Ako, personally, I would lean towards yung latter. Kasi at some point, like, sana naman na hindi naman ako forever na sad girl. Hindi, pero ako, personally, gusto ko din na
dahil na-identify ako ng tao na to, or ng mga tao na ganito ako, feeling ko lang, ako, I can't really say further, like, ako personally, kasi I don't wanna box myself into just one particular thing. And kaya ko din gusto na pop artist ako kasi ang lawak ng pop, ang daming subgenre, ang daming, I guess, like, fusions in a way with it, na yan yung gusto ko pagdating sa artistry ko. Pero, ang maaasahan nyo sa akin, sa lahat ng releases ko, like, I always wanted to feel like it's something authentic and something na totoo na galing talaga sa akin. Gusto ko ma-feel na personal siya, narrative siya. Kahit pa man na meron man mga ibang kanta na not necessarily from personal experience or gusto ko lang magsulat ng based sa concept kasi ganun ako, concept-based songwriter ako. Pero moving forward, parang gusto ko laging meron akong certain amount of vulnerability. And vulnerability isn't always just being sad in one way. Ako din, ang gusto kong napakita dito sa album na to and moving forward is hindi one-dimensional ang mga emotions natin, ang mga feelings natin. Parang may iba't ibang ways na dito sa album na to, I have a song called IDILY which visits themes ng parang escapism na ayun, minsan mapapainom ka na lang talaga dahil I love you. sa sakit. Bias mo na ba yan? Hindi, pero yung mga tipong ganon, meron din akong kanta dyan na tungkol sa mga, I have a song called Rocket Science which is about breakups with a friend. So, mga different types of things that would make you sad or make you, I guess, feel those emotions. Kasi parang, ang mga experiences natin iba-iba pero they all boil down to like that certain feeling. Parang that's why what I love about music and just like emotions in general kasi lahat naman tayo nakakaramdam. And ako gusto ko na ma-connect ng mga tao yung mga sarili nilang mga experiences pag naririnig nila or napapakinggan nila yung mga kanta ko. At following that nga, given that you've mentioned about like your listeners, yung mga taong nakikinig sa'yo, ano naman yung mga message or ano yung gusto mong mapulot nila mula sa bago mong album na Sad Girl Ars? Ako, gaya nga ng sinabi ko kanina, gusto ko talaga na yung mga tao, makita nila yung messaging dito sa album na to is not just like, of course, nandun na ako sa, nasabi ko na it's personal to me, but at the end of the day, I want this to be the album that they take with them sa mga sarili nilang mga healing journey nila. It's a guide to healing. Kumbaga, parang to take the good and the bad that come with healing. Yung it's not gonna always look pretty. It's not gonna feel good all the way. Kumbaga, parang kahit sa mga when you're healing from like wounds physically or whatever that may be, there will come a point where kailangan mo talagang maranasan yung mga certain experiences na yun. Parang it's so easy to want to suppress it and run away from your feelings. Pero dito sa Sad Girl Hours, gusto ko yung ang takeaway nila or kung ano man yung mapulot nila would be kailangan it's not a bad thing or it's not so scary na harapin yung mga emotions nyo, yung mga nararamdaman nyo. Gusto ko yung mga tao na makikinig ng album ko, maramdaman nila na hindi sila nag-iisa sa mga emotions ng healing, lahat ng positive and negative things that come with that. And then it's okay not to be okay in that sense. Kahit cheesy man siya pakinggan in that sense. Pero yun, parang take this album as your best friend. I hope it becomes your best friend throughout those difficult times. And sana maging bahagi din ng buhay nila. Tulad ng naging bahagi talaga siya ng buhay ko. So, yun. Medyo magda-divert naman tayo ng konti. Sige. Since yun nga, Sad Girl Ars, yung parang I can see na parang yung craft mo, hindi ka lang kasi hindi ka lang kumakanta. Yes. Nagkukwento ka. Yes. Parang gusto So parang we know naman na you come from a family of musicians. Yes. And parang
coming from that background, paano yung naka-influence in like crafting your music? Na parang, paano mo nahanap yung voice mo? Given na ang daming influences, especially your parents. Yes. Ako, syempre, hindi yun mawawala na nandun talaga din yung impact nila sa akin. Ako, coming from, well, number one, never naman ako napilit na sumali sa music industry or showbiz or anything like that. Actually, kung sila nga mas susunod, alam ko na nung una hindi nila masyadong gusto kasi alam nila kung gaano kahirap yung industriyang to. Parang ang sinabi sa akin ng nanay ko nun na handa ka na ba sa walang katapusang pagpapatunay ng sarili mo? Diba? Yun talaga yung tanong eh. Kaya talaga hindi, grabe din talaga yung kung kano ka-cutthroat yung industry na to. Pero naging influence ko siya in the sense kasi habang lumalaki ako, kasama ko yung parents ko nung nagtutour sila sa Amerika. Bit-bit nila ako nun. Diba? Bit-bit, parang bag. Bit-bit nila ako nun. And yun yung environment na kinalakihan ko. Parang gabi-gabi, iba-ibang show, iba-ibang tao na nakikilala ko. And kaya din, nung habang lumalaki ako, parang very extroverted din ako. Bata, as in, ang kapal na mukha ko. Yan ang masasabi ko, ang kapal na mukha ko. And dun pa lang, siguro, dun na-feed yung passion ko to entertain. Dun talaga nagsimula, actually. If I really think about it, yun naman talaga yung parang main core ko is gusto kong gumawa ng connection with people. Parang ganon. Dun siya nagsimula. Bago maging songwriter, bago yun. And of course, yung singing, which is music. I love to sing. I mean, I loved listening to music at an early age. Parang, nagkakaraoke ka ba ng kanta ng parents mo? Actually, ito yung nakakatawa. Kasi, syempre, natatanong din sa akin yun. You'd be surprised na I probably don't, or we just don't really sing each other's songs like really? as much as people would think. Hindi mo ini-impersonate yung voice ng mother mo. Hindi eh. Kasi although parang nagiging, well, sometimes sa mga interview parang pinapa-party trick sa akin na in the sense like that. Diba? Party trick. Party trick. Ay, ka-Moses nga. Mga ganun. Parang well, number one, hindi talaga maiiwasan na parang meron ding aspeto din ng boses ko na nakukuha ko sa kanila. Kasi syempre, I'm their child. Parang malamang. Kanina pa ba ako magmamana, diba? Pero, feeling ko din at an early age, yung na-impress upon sa akin, hindi nila sobrang parang in-influence, may influence because yun nga yung pinanggalingan ko. Pero they always encouraged individuality for me. Kahit sa type ng music na ginagawa ko, very different siya sa ginagawa ng parents ko. So parang, dahil yun nga yung encourage, parang hindi ko naisipan, parang dumaan dun sa path na yun na parang katulad nung sa kanila. And ako personally, I like that because parang syempre may legacy sila in that sense na they made their marks on the industry. Yeah. Kumbaga parang sa kanila yun na nire-respeto ko yun and ino-honor ko yun. Kaya din parang bukod sa gusto ko naman talaga gumawa ng sarili kong path. Parang yun nga dahil parang at an early age, yun naman talaga yung mindset ko. Pero going back to your question about sa karaoke, actually more than often, ang nangyayari sa amin, may mga kanya-kanya kaming practice sessions. So, kunwari, ako, nasa kwarto ako, kumakanta ako. Yung mom ko nasa dining room siya, kumakanta din siya. Tapos yung dad ko nasa bedroom nila, sa master's bedroom, nagpa-practice din siya. Kasi, usually... Ang ganda naman, lahat kayo nagkakalawa. May kanya-kanya. Parang kanya-kanyang session na nagpa-practice. Kasi, dahil siguro naiintindihan din namin yung isa't isa. Kasi, we all speak the same language. Kumbaga, parang naiintindihan nila yung mga preparations ko pag nag-show ako, pag nagpa-practice ako para sa set ko and stuff like that. So, ayun. Pero, syempre, alam ko naman na, lalo na sa mom ko, parang karaoke classic talaga yung mga kanta niya. And it's fun. Sometimes, like, I've had the privilege din na nagkaroon ako ng show one time.
Actually, first time ko na nag-digital concert ako ng mga 3 years ago ata yun, 2021. And I had the privilege of having her as my guest. And then I played, because like I play piano. I played Bakit Pa and I sang with her as a duet. So yeah, just like things like that, mga special moments din. And it was a very emotional moment for my mom as well. Because syempre, yun yung kanta niya, and then ngayon kinakanta ng anak niya. So, pero ikaw ba, as a songwriter, do you ask advice from them? Or do you run them through your compositions? Ako, yes. Like, lalo na like, yung sa Right Lover Wrong Time and yung kinanta ko kanina, yung Lumimot Sa'yo, actually co-written with my dad. Oh! Yeah. So, dun pa lang sa part na yun, I do seek I value their opinion. Pinaparinig ko yung mga kanta ko sa kanila. And minsan ako, personally, to be honest, napapressure din ako. Yun nga. No, alam ko naman nakaka-pressure din. Lalo na sa dad ko. Kasi gaya ng sinasabi ko, parang siya yung Simon Cowell ko. Parang, oh my gosh, parang, kumbaga, feeling ko din na, kaya din may pagka-perfectionist din ako kasi may pagkaganon din siya. So, ayun. But it always makes for an interesting collaboration, I think, as well. I think, at an early age, like, sila din talaga kasi nag-encourage. Like, when I started songwriting, lalo na sa dad ko kasi siya yung songwriter sa kanilang dalawa. He really encouraged me to really go with my own path when it came to songwriting. Pero one thing is, kahit pa nagko-collaborate kami ng dad ko, I always take the lead and he lets me take the lead. And he's always encouraged that kasi gusto niya na bilang kwento ko to, kanta ko to, parang, kumbaga parang ako yung masusunod in the sense na kung saan ko gusto dalhin yung kwento ko. So even when it comes to lyrics, kaya parang philosophy ko na din siya or approach ko din siya when it comes to songwriting in general. Lagi kong tinatanong yung sarili ko, ano ba gusto mong sabihin dito sa kanta na to? So I always pose myself with that question and it never fails kasi yun yung parang yung point ng songwriting is wala naman kasing 100% na concept na talagang 100% na original. Like lahat naman nagsusulat tungkol sa heartbreak, hugot, love, different things, diba? Self-empowerment. Pero ang pagkakaiba ng bawat songwriter and yung job namin is naghahanap kami ng mga bagong ways para sabihin or i-communicate yung emotion or yung concept na yun. So, yun. Buti hindi ka parang na-intimidate, especially parang it's like sharing your diary to your parents. Okay. Tsaka parang love experiences. Tsaka may two things din ako na-notice. One, hindi ba siya may parang disconnect minsan? Knowing na yung parents mo, lumaki sila, yung music nila was in a different generation sa music natin. But pangalawa, I appreciate na parang with how you describe it, parang level yung playing field na you both treat each other as artists with your own craft. I love that. That's a very good point. Kasi that's what I really appreciate. Kasi, for example, with me and my dad, pag nasa writing room kami, it's not really Jada and her dad. It's like from artist to artist. Ganun din niya ako kritik. Ganun niya, pag nagbibigay siya ng constructive criticism sa akin, ganun yung approach. Kasi, and dapat ganun naman talaga. Kasi, and I appreciate that kasi parang respect from one writer to another na ganun. So wala, ganun talaga yung proseso. When it comes to like a disconnect, syempre hindi maiiwasan na may mga certain concepts mapapatanong siya na talaga bang sinasabi yan ng ganyan dito sa bakit ba rin lyrics, syempre iba. Tsaka ako personally, yung approach ko to lyricism sa dad ko, medyo magkaiba kami. Ang gift ng dad ko, feeling ko, is simple but effective siya. Ganon siya as a songwriter. Parang gusto niya din, maganda siya lalo na sa conversational songwriting, which is also what I do. Pero if you listen to my album, I guess, dahil din sa mga influences ko, it's very, I guess, Western coded in a sense that, since English is my first language, so my approach to songwriting is really finding new ways to say things. Like, I always I go against the grain. Parang, like, for example, how do I say, like, for me, like, I'll give one example of, I guess with rocket science, like for example, I have that one song. The reason why it's called rocket science is
diba, ewan ko kung familiar kayo sa saying na parang, it's not rocket science. Parang, hindi, okay lang. Explain ko naman siya. So, or sige, ganito na lang. For right love or wrong time. Sige. So, di ba yung usual saying is, di ba, pag sinasabi, right love, wrong time, or the one that got away. That's basically what the concept, yun yung root nung kanta. Pero naghanap ako ng bagong way na, para sabihin yung, nabiktima ako ng right love, wrong time. Kumbaga, ang nahanap kong way is, kaya ako siya tinawag na right lover, wrong time, kasi hindi lang siya tungkol sa love na shinare namin ng tao na yun. Tungkol siya dun sa tao na yun. Dun sa lover. So, kumbaga, parang naghanap ako ng bagong way na ma-highlight yun. In the same way, like I said, yun sa isang kanta na sinasabi ko, yung, it's not rock, kasi parang ginagamit yun like in English na, it's not rocket science. Parang, in short, ang sinasabi ko, hindi mahirap isipin. Parang, madali lang naman to eh. Pero, so parang sinasabi ko, it's not rocket science to know that I'm hurting over this ending. Gets. So, yung mga tipong gano'n na, lalo na nung for my dad and I, what makes it really interesting as well, and he said that he grows as a songwriter too because he looks at the way that I tend to approach things is dahil nga concept-based ako, laging ganun na maghahanap ako ng phrase or yun nga, parang idea na magre-revolve lahat ng lyrics. Yun actually, bago yung lyrics, bago yung melody sa akin, bago yung chords, usually, dun siya nagsisimula na parang naghahanap ako ng ano ba yung gusto ko munang topic. Kumbaga, kung magsusulat ka ng essay or I guess like thesis or something, you think about what it is you want to write about and then you go from there. That's really the approach to songwriting for me. So, for our last question, since dami natin explore from your musicality, your craft, influence ng parents, Sad Girl Rs, and even kay Letter Sender. But 5 years from now, 10 years from now, parang how do you plan to leave your mark? Since we all know yung mark ng parents mo, they are really names in the industry. Yes. But how do you plan to make your name in this industry also? That's a very good question. Pang Miss Universe yung Yeah. I believe. Hindi, pero ako, syempre, ito din ang masasabi ko na syempre struggle yun as an artist. There's no way for sure that like lalo na ngayon na with social media and the vast amount of platforms, it's really difficult. And nakaka-frustrate din siya. But ako, I just always want to lead with that when people know me, I hope they know that like as I leave my mark, like I want to be an artist that will challenge what I guess the norm might be. I want to be able to push, I guess, I mean, obviously, what I love right now about, I guess, like OPM or just like music in general of today is there are so many artists who are also going against the grain. And I also want to be one of those artists as well that challenge certain, like, usual approaches. Not that, there's anything wrong with the usual approaches in the sense. Kasi, syempre, they're usual approaches for a reason. They work. Pero ako, I want to be that artist that is able to, I guess... Disrupt? Not necessarily disrupt. I would also say maybe even set a trend, if that makes sense, for lack of a better term. I want to be the artist to always, like, go against the grain. Like, I go my own path, and I always want to be true and authentic with the way that I present myself. Kumbaga parang, as an artist as well, that's always constantly reinventing herself in a sense na, kasi, yes, ito yung core ko as an artist, but gusto ko mapakita na si Jada, multifaceted artist in that sense. Parang malawak ako, may lalim ako, if that makes sense, like when it comes to my artistry. And I hope that people are able to connect with that. I think that's yun talaga yung bottom line ng Lattice. Gusto ko 5-10 years from now, mas madami pa akong tao na matouch with my craft. Kasi yun naman talaga yung purpose ko. If anything, of course, I write about my experiences, and I try to narrow it down to a certain standard. But at the end of the day, the reason why I do this, I do it for the people. It becomes the people's song in a way.
like once I put the song out. It's like what I did with this album, like which is why I remember the day that I put out this album, and it's like it's really new, and so that was really recent. I was just so overwhelmed with emotion just knowing that now it's in the people's hands. Like it's an opportunity for people to make it part of their lives. So ayun, so yun yung gusto kong impact na magawa ko sana. Okay, pwede na sa Miss Universe. Pwede na ba? Oo nga. At kaya naman, thank you so much, Jada, Thank you sa pagsama so sa much. amin Thank today. So we're giving you the floor to promote Yes. your newest album and your socials as well. Of course, yes. Sa lahat ng mga listeners natin dyan and mga viewers as well. Sana na-enjoy niyo tong episode na to. Thank you so much, Jacob and Lance, for this really nice conversation. I really had fun. Sana i-stream niyo yung bago kong album, Sad Girl Hours, para sa mga sad besties natin dyan. Share it with a sad bestie. You can stream my album, Sad Girl Hours, on all digital music platforms like Spotify, Apple Music, which has actually spatial audio. So sa mga ganyan, it's very special as well. And syempre YouTube, check out the music videos and live performances that I'll be uploading. And yan, sana maging bahagi ng buhay niyo tong album na to. I hope that it becomes your story, and I hope that it speaks for you and represents you. So, ayun. And of course, my social media accounts at Jada on Instagram, Jada Avanzado on Twitter, and my TikTok, Jedi Jada. Yeah, and my YouTube channel, Just Jada. So, ayun. Thank you guys so much. Abangan nyo pa yung mga kwento ni Jada sa susunod. Yes. I had so much fun. Thank you. Kaya hindi pa nagtatapos dyan. Kaya thank you so much, Jada, sa mapusong kwentuhan at maraming kwento ang nabuksan today. Totoo. Kaya kung nagustuhan niyo tong episode na to, why not give it 5 stars on Spotify and follow the pod, ring the bell if gusto niyo man-update sa aming bawat lapag every Saturdays at 7 p.m. At kung nagustuhan niyo to, why not post it on your stories and tag us? It's at GKY Pod on all social media platforms. And why not tag our individual socials too and follow us? It's LNC RVDA on Instagram. At ikaw naman? And at the Charles Jacob on all social media platforms. At kung brand kayo na gusto niyo makipag-partner sa amin or sponsorship, you may email us at ganitokasiyanpod@gmail.com. At wag nating kakalimutan, maging sad girl ka man, ma-stuck ka man dun sa feeling na yon, ang importante, you get to heal from it. Parang everything has its phase, may timeline, and eventually, it will work out in the end. Yes. And once again, ito pa rin ang Ganito Kasi Yan. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.